Alright, welcome back again sa ating channel mga master. So for today's video mga master ay pag-uusapan natin yung mga linya na nakikita natin sa mga kalsada, no? So etong linya na to ay solid white lane na tinatawag. Then madudugsungan ng paputol-putol. Ibig sabihin yan ay yung mga separator ng mga kalsada. Ibig sabihin two-way, way dito at way papunta doon, yung pinagse-separate niya. Solid white lane, pag-usapan natin mga master. Yung mga ganyang guhit din ay nagagamit or dapat pagbasehan din kapag may mga aksidente, no? So yan, tulad yan, lampas sa guhit yung sasakyan na yan. Tapos yan, may nakikita kayong yellow solid lane, then may katabing paputol-putol, then nagkaroon ng solid white line. Yan, mamaya papaliwanag ko mga master. Pero bago yan, ang ibig sabihin ng solid white lane mga master ay no overtaking. You may overtake but with caution. At ang yellow solid lane, solid line ay strictly no overtaking. So inilalagay yung mga yan depende sa sitwasyon ng kalsada mga master. Yung mga solid lane na yan makikita mo minsan is minsan sa straight na kalsada, minsan sa kurbada. And ayun, kapag nasa straight na kalsada ang solid white lane, ay ibig sabihin hindi siya strictly no overtaking. Kasi nga, bakit hindi siya masasabi natin hindi siya strictly no overtaking? Kasi yung straight na kalsada ay kita mo yung mga paparating or makakasalubong mo sa sasakyan. So pwede kang mag-overtake kapag safe na sa tingin mo. Pero kapag hindi safe ay doon papasok diyan papasok yung salitang no overtaking. Kasi nga mabibilis ang sasakyan. Bakit sinasabi kong pwedeng pagbasihan sa mga investigasyon yung mga ganyang guhit? Mamaya papaliwanag ko mga master. Then makikita mo rin na kung mayroong straight na kalsada at may solid yellow line, yun ang ibig sabihin nun ay kahit straight ang kalsada ay strictly no overtaking. Dahil siguro yung kalsadang yon ay prone sa accident, kaya nilagyan nila ng solid yellow line na no, ibig sabihin ay no strictly no overtaking. So ito, yan, may nakikita kayong yellow line, minsan nandito sa banda natin, minsan nandoon sa kabila ng guhit ng paputol-putol. Ibig sabihin yan mga master, pag nandoon ang solid lane na yan or line, ay yung nasa part ng mga vehicle na yon ang hindi siya pwede mag-overtake. Tulad nito, yung line na yan ay nasa part natin. So ibig sabihin ay yung mga vehicle na nasa part na to ang hindi pwede mag-overtake. So ayan, kung makikita nyo, may katabing paputol-putol kasi nga yan yung nagsisilbing separator. Solid yellow line nasa atin, then solid white line nasa kabila. Yan ang ibig sabihin ng guhit na yan. So ayun, bakit nga ba pwedeng pagbasehan yan kapag mayroong mga aksidente? Doon agad matutukoy kung sino agad ang may kasalanan sa mga linyang yan. So since halimbawa may isang aksidente na ang involved na sasakyan ay nasa banda rito, tapos dito sa lane na to, sa direction na to nangyari yung aksidente. Ibig sabihin kapag merong mga solid line na ganyan, ibig sabihin ang may kasalanan agad is yung umalis sa linya niya.
Then kung halimbawa may nag-U-turn, ano, ito yung kalimitang nangyayari, senaryo na motor at four wheels ang involved. Pero minsan may pares motor, minsan may pares four wheels ang involved sa ganyang aksidente na may nag-U-turn, at ang investigador ay minsan ay nagiging bias. Pero kung titingnan mo ang lugar, kung maalam ka sa mga ganyang linya, ay dapat ang may kasalanan agad diyan is yung four wheels or yung kung sino ang nag-U-turn, kung sino yung nag-U-turn sa may solid line na yan. Kasi nga no U-turn slot ang ganyang may solid line. Hindi porket mabilis ang takbo nung motor or nung four wheels na nakabangga sa nag-U-turn ay pwede nang ikwatwiran na kaya na aksidente yung bumangga ay mabilis ang andar. Kasi nga kaya may mga ganyang possible highway yan, kaya nilagyan nila ng mga ganyang no U-turn slot. Ibig sabihin ng mga solid line na yan is no U-turn slot na rin. Kaya minsan yung mga investigador ay nagiging bias na porke four wheels yung isang involved at isang motor, panig na agad ang investigasyon sa naka four wheels. Pero kung alam mo ang mga rules ng mga ganyan ay hindi ka pwedeng sumang-ayon or pumayag sa naging resulta ng investigasyon. Kahit na sabing medyo may kabilisan yung iyon takbo, mayroon naman dahilan yon. Or kung talagang pag lalo na kung walang speed limit na makikita doon sa pinangyarihan, no, hindi mo pwede sabihin na overspeeding ka kaya ka na aksidente. So ayun mga master, sana may nakatutunan kayo. Kung meron kayong katanungan regarding sa ating topic ay i-comment nyo lang. Let's go.